Hello, magandang araw sa ating lahat, sa lahat ng ating mga kasama dyan sa YT. Happy New Year sa ating lahat at sana ay laging maging maganda ang takbo sa atin ng ating bagong taon 2020-2025. So ito nga pala bago magsimula ang taon, gusto kong mayroon akong gusto ipakita sa inyo ng mga bagay na papasaya sa akin. So ito kasi sa aming bahay, maikwento ko lang dito sa aming bahay, karamihan sa mga gamit namin dito ay halos na-acquire namin ng libre. Kumbaga halos walang bayad. So, isa sa mga bagay na pinagmamalaki ko, maliban sa mga gamit namin sa kusina, yung mga bagay na nakita na mga nais kong ipagmalaki sa inyo ay yung mga pang-display namin dito. Nakita nyo sa likod ko na yan. So, mga bagay dito, hindi po namin binili yan. Yan po ay sariling gawa. Ang may gawa niyan, yung aking may bahay na nasa ibang bansa. So, during yung mga free time niya po doon, ang ginagawa niya ay, ayan po ang mga ginagawa niya. So, may cross stitch po dyan, at mayroon po tayong mga iba't ibang material sa ginamit dyan. Siya po ang gumawa niyan sa mga free time niya po. So, ito po ang mga bagay na nakaka-proud. Kaya, gusto ko po ipagmalaki sa inyo. Kaya naman, isa-isa ko po sa inyo ipakita ang mga ginawa niya habang siya ay nasa magbansa. At yung mga free time niya, ginagamit niya talaga na para makapagbigay saya sa amin dito. Kaya, tara, samahan niya ako at akin kayong iikutin sa aming bahay. At ipakita ko sa inyo mga ginawa ng aking may bahay na nasa magbansa. Tara! So ito po ang una-una pong ipapakita ko po sa inyo, pero hindi po ito ang kanyang pinakaunang gawa. Yan po ang mga materials na po na ginamit dyan ay beads. So yun po na mga beads na ginamit niya po dyan. At ang sukat po niyan ay 45 by 22. So 45 inches by 22 inches po ang lapad niyan. So yan po ang mga pinagkabala niya po doon kapag wala po siya magawa. Yan, kapag umalis pang amo niya. Yung mga free time niya po, diyan niya po ginugugol sa paggawa ng mga ganyang bagay. Libangan niya po na yung mga ganyang bagay. So bali yung pagpapa-frame po niyan, ay dito ko na lang po pinagawa. Bali pinadala niya po dito yan naka-ano lang po, naka-roll yung ano na yan, yung mga ginawa niya na yan. At pagdating ng Pinas, saka ko na lang po pina-frame yan. Hindi lamang po yung na kanyang ginawa, meron mapakipata sa inyo. Ito po, isa pa po ito sa kanyang mga ginawa doon. Yan naman po ay cross stitch. Ayan. So, napakaganda po. Ang sukat po niyan ay 27 by 22. So yan po ang sukat po niyan. So malaki po malaki po talaga siya. At maganda po, napakasarap po sa mata kasi yung verde na background niya ay talaga namang masarap sa mata talaga. Lagyan pa ng mga bulaklak na puti, talaga namang tumingkad at litaw na litaw ang kanyang kulay. Di po ba ang ganda po? So yan po ang mga bagay na ginagawa niya doon kapag libre po ang oras niya at kapag day off niya na ayaw niya lumabas. Isa po yan sa mga ginagawa niya at nagkakabalahan niya po. At siyempre sabi ko nga marami po yan. Ito po, isa pa po sa kanyang ginawa. So yan po, malaki rin po yan. Nasa 30 inches ata ang lapad niyan. Ayan, ang haba. At saka 25 ang lapad. So talagang malaki po siya. So ang ganda-ganda niya po talaga kasi mga ibon sa yung falls, waterfalls, ang ganda po talaga na paggawa niya. Talagang detalyado po yung mga ng drawing na yan. So napakaganda po talaga ng mga likhang sining na ito ng aking may bahay. Talagang nakaka-proud po talaga at nakakatuwa po talaga yung mga ginawa niya. So ko po talaga na-appreciate ko po talaga mga ganyang bagay kasi isa rin po ako kasing artist, kaya talagang yung mga ganyang bagay po talagang proud na proud po ako. At siyempre sabi ko nga marami po siya. Ito pa po. So yan naman po, dito po yan sa aming dining area. Ayan. So napakasimple lang pero napakaganda po niya. Ayan. So mga bagay na talaga namang minsan sabi mo parang imposible magawa ng isang nagtatrabaho sa ibang bansa, pero talagang matyaga po talaga siya. Talagang yung mga free time niya po talaga, ginugugol niya po talaga dyan, kaya nakakatawa po talaga, di ba, no? So ayan po. At kagaya nga ng sabi ko na karamihan dito ay libre, ito rin. Siyempre, kung yung nanay mahilig magkutingting, ang anak mahilig din magkutingting, ito po, gawa din po ito ng aking bunso na kapag free time po siya, wala po siyang ginagawa na masyado o walang assignment, walang project na ginagawa sa school, ito po ang hilig niya po mag-ganchilyo. So ito po ang ginagawa niya, yung pang mga dolls po na yan ay ginawa niya po yun. At tinispe ko rin po niya kasi nga natutuwa din po ako sa mga ginawa niya rin po. So napaganda po ng mga na yan, na mga ginawa niya na yan. Actually hindi lang po yung ginagawa niya, meron po siya mga ginawagawang damit, bra, parang chaleco, ayun, mga ginagawa niya po din pang sariling gamit niya po. So siya po mismo ang gumagawa at ginagamit niya rin po sa panlakad, mga damit na ginagawa niya. So nakakatawa po So ito po isa mga nakaka-proud po ito at
Actually, meron po mga gusto mag-order nito, kaya lang hindi po kami nag-commit gawa ng, siyempre, ang oras niya po ay limitado lamang kasi nga nag-aaral po siya. So ayaw po namin na mag-commit ng mga order kasi na makita po nila yan, nag-pinost ko yan sa social media. May mga na gusto mag-order, kaya lang hindi po kami tumanggap gawa ng pagkapusin sa oras. At siyempre, ito naman po ay gawa ng aking panganay. Ang painting na yan ay gawa po sa kape. So kape po ang ginamit ng materials diyan, at siyempre papel or illustration board. So yan po ang ginamit diyan sa painting na yan. So napakaganda po ng fallen angel po na yan na ginawa niya. At display ko po yan dito sa kanyang study area. Kasi gusto ko po makita niya every time na nandito siya, upo siya sa table niya, makita niya yung kanyang ginawa at malalaman niya na ako ay tuwang-tuwa sa kanyang ginawa kasi display ko nga siya dyan. So nakaka-proud at talaga namang napaganda po talaga. So talagang mahilig magkuting-ting ang pamilyang ito. At syempre usapang kuting-ting, di ba? So lahat sila may contribution sa aming mga display dito sa aming bahay. So yung nanay, meron, yung dalawang anak ko, meron din silang ginawa. So di naman mapahuli ang tatay. Kaya sabi ko nga, isa rin akong artist. At maliban sa pagiging artist ko, mahilig din ako magkuting-ting. Kaya meron ako ditong twigs. At meron ako ditong bawang. Hindi po tayo magluluto mga kaibigan. Although yung mga content ko sa YT is pagluluto, pero this time hindi pa ako magluluto. So ito po ay gagawa lang po tayo ng isang pang-display gamit ang twigs nito at ang bawang. Paano po ba? So ito po kasi ito pong balat ng bawang ay ginamit ko po ito. Ito, ganyan. Ito lang po na pinakabalat niya. Yan. Tatanggalin po lang natin ito. Gagamit po tayo ng glue gun. So, medyo pagkasama-sama natin ulit siya after natin tanggalin, pag didikit-dikitin natin siya para makabuo tayo ng hugis bulaklak. Yan. So ito po ang ganito po. After po natin gawin ganyan, ididikit po natin siya dito sa ating sanga. At gagamit din po tayo ng artificial na dahon para po makabuo tayo ng isang bagay na parang puno dito. At syempre, mahaba masyado ang ating vlog, kaya naman meron ako nag-ready na output dito. So ipakita ko lang sa inyo yung ginawa kong output kasi nga di ako pwedeng malogin na ako walang contribution dito sa aming bahay. So, tara, ipakita ko sa inyo yung aking ginawa. So ayan na nga po yung ating naging output. Ito po yung ating ginawa. Ayan. Ito. So naglagay lang po ako dito ng mga artificial na dahon para naman magkaroon siya ng accent na green para talaga siya, isang puno talaga siya. So ito po yung ating mga balat ng bawang na ginamit natin dyan at yung ating twigs na ginamit. At syempre, nag-paint din ako ito ang mga patapunar na mga materials na illustration board. So ginawa natin parang hugis banga at kinulayan ko na rin yan para maghugis talaga siyang banga. So ayan po siya. At inilagay na nga natin siya dyan. So dyan sa study table na yan. So yan po yung ating ginawa dyan sa pang-display. So parang meron din akong contribution dyan sa study area ng anak ko. So ayan ang ginawa natin dyan para magkaroon naman ng ibang kasama yung kanyang painting. So maganda po siyang tingnan at napakasimple lang pong gawin yan at napakadali lang lamang po. Kailangan lang po talaga is maging creative tayo mag-isip kung ano ang gusto natin gawin, magkaroon tayo ng idea kung ano mas magandang gawin at kung saan natin ilagay at kung ano ang mga dapat nating ilagay. So yun po ang ating mga napag-diskitahan o napag-kuting-tingan. So ayan, ang ating mga kinuting-ting. So yun mga kaibigan, na ipakita ko na sa inyo yung ating mga yung mga pinagamalaki ko, mga pang-display namin na sariling gawa lang ng aming mga kamay, pinagtiyagaan, pinaghirapan at talaga namang yung output amazing talaga, di ba? So tips lang sa mga ating mga viewers diyan, hindi lahat ng mga patapon ay pwede na natin itapon. So pwede pa natin silang pagkinabangan kung kailangan lamang natin na maging isang malikain, pagganaan ng isip at mag-isip ng mga bagay na magaganda para makagawa tayo ng maganda. So ayun mga kaibigan, at syempre bago ako magtapos, shout out sa lahat ng mga OFW diyan na hindi nagkasayangan ng oras para sa kanilang pamilya. So lahat ng oras sila ginagamit talaga kapag-pakinabang at ako'y very proud sa aking may bahay na nasa OFW kasi nga
biruin mo yung mga ginawa niya na yan, mga pandis din namin dito sa bahay. Talaga namang, kumbaga itutulog na lang niya, iginagalaw pa niya para makapagbigay siya sa amin dito. So, supposed to be magapahinga na siya. Talagang pinagpupuyatan niya po yan. At imbes na mag-day off siya, imbes na magpaka ano doon sa labas, hindi na siya lumalabas. Talagang ginagawa niya yan. Pero hindi naman sa ano na, minsan lumalabas naman siya pag may mga pagkakataon siya, lumalabas naman siya. At hindi naman masama yun. Pero mas talaga priority niya talaga na mabigyan saya yung kanyang pamilya. Kaya lahat ng OFW ay very proud kami sa inyo at saludo kami sa inyo lahat dyan. Kaya naman maraming salamat at siyempre sa lahat ng nanonood dito ng aking vlogs, Happy New Year and sana maging prosperous ang ating taon ng 2025. Maraming salamat and God bless everyone. See you again.